Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na guardian angel o anghel na tagapag-alaga. Ito ay anghel na itinalaga upang protektahan at gabayan ang isang partikular na tao, grupo o bansa. Ang ating guardian angel ay kasama na natin mula pa sa oras sa tayo'y isinilang hanggang sa ating kamatayan. Palagi silang nasa tabi natin sa lahat ng sandali ng ating buhay. Tawagin na lamang po ninyo akong Beth, isang simpleng may bahay. Nasa edad 52 na sa kasalukuyan. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang aking mga pambihira at nakakakilabot na karanasan na resulta ng aking kakaibang kakayahan. 1996, Sampaloc, Manila. Bata pa lamang ako ay pakitain na. Ang sabi nila, bukas daw ang aking third eye o ikatlong mata. Nakakakita, nakakarinig, at nakakaramdam ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong paningin. Mga elemento sa lupa, masasamang enerhiya, at mga ligaw na kaluluwang hindi natin alam na kasama pala natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung minsan nga ay kasabay pa natin sa paglalakad o di kaya ay katabi sa higaan. Tandang-tanda ko pa noong unang beses akong makakita ng tinatawag nilang multo. Halos hindi ako nakatulog noon, pati ang nanay ko, dahil magdamag niya akong binantayan. Dahil sa sobrang takot, pumikit ako at nagdasal habang umiiyak. Kaya hindi ko nakita kung anong wangis niya. Ang ibang mga kapitbahay namin noon ay napagkamalan pa akong nababaliw na dahil may mga pagkakataong bigla na lamang akong umiiyak at sumisigaw. Kahit sa eskwelahan, ramdam ko na mayroong palaging parang nakabantay sa bawat galaw ko. Kaya naman, hindi ko noon hinayaan ang aking sarili na walang kasama, lalo na kapag pupunta ako sa banyo. Pansamantalang nabawasan ang mga ganoong karanasan ko noong high school. Siguro ay dahil ramdam nila na iniiwasan ko silang makita. Mabisang panlaban din daw ang panalangin. Kaya naman palagi akong nagdadasal at nagsisimba. Ang sabi ng lolo ko, ang mga ganoong multo raw na madalas magpakita sa tao ay mga kaluluwang hindi matahibik at naghahangad ng hustisya sa kanilang biglaang pagkamatay. Mayroon din naman daw na may gustong iparating na mensahe o huling habilin sa mahal sa buhay. Pagtungtong ko ng kolehiyo, napilitan akong mamuhay na mag-isa. Mas praktikal kasi kung malapit lang ang tirahan ko sa university na pinapasukan ko noon. Swerteng nakahanap naman ako ng murang boarding house. Mabait din ang landlady na si Tita Norma. Ang tatlo ko namang kasama sa bahay na sina Riza, Chona at Vivian ay nakagaanan ko na rin ang loob. Kahit halos tuwing linggo lang kami talaga nagkakasama-sama. Working students kasi sina Riza at Vivian. Kaya wala rin sila sa bahay tuwing gabi. Si Chona naman ay nagtatrabaho bilang isang factory worker. Kaya kahit night shift ang duty niya, tulog naman siya sa araw. Dahil matagal na rin hindi pinakikitaan ng mga multo at iba pa,
panatag ang loob ko noon kahit madalas ay ako lamang mag-isa sa boarding house. Kapag nakakaramdam ako ng lungkot, dahil namimiss ko ang pamilya ko, binubuksan ko na lamang ang radyo at nakikinig ng mga paborito kong kanta habang nagre-review o gumagawa ng assignment. May mga pagkakataong nakakatulugan ko na ang ganoong eksena. Pero nagkamali pala ako sa pag-aakalang nilubayan na ako ng mga kinatatakutan kong elemento, lalo na ang mga multo. Isang hapon, pag-uwi ko sa bahay, pagpasok ko pa lamang sa may pinto, ay may malamig na hangin na sumalubong sa akin. May kilabot na gumapang sa aking katawan. Pamilyar sa akin ang mga ganoong eksena. Biglang lalamig kahit napakaalinsangan ng panahon at patay sindi ang ilaw na akala mo ay disco lights. Sa isip ko ay gustong-gusto kong tumakbo palabas ng bahay. Pero hindi ko naman maigalaw ang aking mga paa. Palibhasa ay noon lang ulit ako nakaranas ng ganoon. Pakiramdam ko ay first time ko pa lamang makaengkwentro ng multo. Mabuti naman. Bumalik ka na. Akala namin ay hindi ka na uuwi ngayong gabi. Napalunok ako ng laway pagkarinig sa boses na bigla na lamang bumulong sa aking tenga. Bagamat umaalingaw-ngaw ang tinig niya, ay sigurado ako na ako lamang ang nakakarinig doon. Maya-maya pa ay naramdaman kong wala na siya sa aking tabi. Pero nanlaki ang mga mata ko nang biglang may namumuong usok ang lumitaw sa harapan ko at unti-unting nagkaroon ng hugis hanggang sa tuluyang tumambad sa akin ang isang babaeng nakasuot ng puting pantulog na may mga bahid ng dugo. Hindi ko gaanong maaninag ang kanyang mukha dahil malabo yun. Napahigpit ang kapit ko sa dala kong paper bag na may lamang mga libro habang nakaawang ang aking labi at nanlalaki pa rin ang mga mata. Otomatikong napasunod ang tingin ko sa kamay ng babaeng multo nang gumalaw yun na para bang may itinuturo. Noon ko napagtantong hindi lang pala siya ang multo sa bahay na yon. May lumitaw na dalawang matanda sa isang sulok na sa palagay ko ay mag-asawa. Nakasuot ng patadyong ang babae at barong naman ang lalaki. Sa may kusina naman ay nakita ko ang isang babaeng halos kaedad ko na nakasuot naman ng damit pangkasal. Lahat sila ay malabo ang mga mukha. Pero sigurado kong nakatitig sila sa akin. Nangatal ang buo kong katawan sa matinding takot. At pakiramdam ko doon ay bibigay ang aking mga tuhod. Dahan-dahan akong pumikit at umusal ng panalangin. Pero nangingibabaw pa rin ang mga boses nila na halos sabay-sabay na bumubulong sa aking tenga. Halos mabingi ako sa nakaririndi nilang mga salita na may kasama pang panaghoy. Pakiramdam ko ay tatakasan ako ng katinoan ng mga oras na yun.
at hindi ko na malayang napalakas na pala ang aking pag-iyak. Tama na, please! Tigilan niyo na ako! Tama na! Pero mas lalo pang lumakas at umalingaw-ngaw ang mga boses nila na iba't iba ang sinisigaw. May nagmamakaawa, umiiyak at humahalakhak. At nang hindi ko na kinaya ang lahat, ay tuluyan na akong bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Basta nagisnan ko na lamang ang nag-aalalang mukha ng landlady naming si Tita Norma. Tita Norma, mabutit gising ka na, Beth. Naabutan kitang nakadapa sa sahig at walang malay. Mabuti na lamang at tinawag ako ng nakatira sa kabilang boarding house. Narinig ka raw niya na sumisigaw. Ano ba ang nangyari sa'yo, ha? Hindi ako nakasagot kahit gustong-gusto kong sabihin kay Tita Norma ang totoong nangyari. Na maraming nakatirang multo sa boarding house na yun. Naunahan ako ng takot na baka magalit siya sa akin at sabihin gumagawa lamang ako ng kwento. O di kaya naman ay baka isipin niyang may problema ako sa pag-iisip. Sino ba naman kasi ang maniniwala sa multo ng mga panahong yun na halos moderno na at syudad pa? Para makaiwas sa panlilibak at panghuhusga ay sinarili ko na lamang ang lahat. Nag-alibay na lamang ako na nahilo ko bigla kaya ako nawalan ng malay. Nasundan pa ang makatindig balahibo kong mga karanasan na yun. May isang beses pa, habang naguhugas ako ng pinggan, nakita ko sa gilid ng aking mga mata na para bang may sumisilip sa akin. Inakala ko noong una na baka namamalikmata lamang ako, na baka buhok ko lamang iyon, at napaparanoid lamang ako dahil mag-isa na naman ako sa bahay. Pero nang dahan-dahan kong ibaling doon ang mukha ko, ay halos mapatalon ako sa gulat at takot nang mapagtanto kong meron nga akong katabi ng mga oras na yon at nakasilip ang mukha niya sa akin. Walang iba kundi ang babaeng multo na nakasuot ng puting pantulog na puno ng dugo. Kapag araw ng linggo at kumpleto kaming apat sa boarding house, pinakikiramdaman ko ang mga kasama ko kung magkukwento ba sila tungkol sa mga kababalaghang nagaganap sa bahay. Pero wala akong ibang mabakas sa mga mukha nila kundi saya at sigla. Nangangahulugan lamang na sa akin lamang talaga nagpapakita ang mga multong nakatira sa bahay na yon. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kung kakausapin ko ba sila at tatanungin kung anong pakay nila sa akin. Baka sakaling yun lang ang paraan para matahimik na ng lubusan ang kanilang mga kaluluwa. Pero ramdam ko rin sa sarili ko na wala pa akong sapat na lakas ng loob na gawin ang bagay na yun. Mas nangingibabaw pa rin sa akin ang takot. Pakiramdam ko na mga oras na yon, isang sumpa ang pagkakaroon ng kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At hindi ko maiwasang mainggit sa mga kasama ko sa bahay na namumuhay ng normal. Walang inaalala,
walang nagpapakita at walang kinatatakutan. Hindi katulad kong halos hindi na makapag-focus sa pag-aaral dahil pakiramdam ko ay sinusundan ako kahit saan ng multo sa bahay ng aking tinitirhan. May isang pagkakataon pa na habang gumagawa ko ng assignment, nakatulog ako sa upuan. Tapos bigla na lamang parang may gumigising sa akin. Pagmulat ko ay bumulaga sa akin ang mukha na parang isang clown. Nakangisi at nakatapat mismo sa mukha ko ang mukha niya. Kapag gano'n ang mga eksena, pakiramdam ko ay humihiwalay sa katawan ko ang aking kaluluwa. Pero ang pinakamatindi at pinaka hindi ko malilimutang engkwentro sa lahat ay nang minsan akong dumalo sa birthday ng isang kaklase. Nagmagandang loob ang tatay niya na ihatid ako pauwi sa boarding house. Palibhas ay medyo nakaaangat sila sa buhay. Meron silang kotse at sariling driver. Noong nasa isang kalsada kami sa kahabaan ng Quezon City, napansin ko sa rear view mirror na parang may nakaupo sa likod ng sasakyan. Masaya sa party na pinanggalingan ko at noon lamang ulit ako nalibang. Kaya dinedma ko na lamang yung napansin ko. Ayokong masira ang mood ko ng mga oras na yon. Pero parang may bumubulong sa akin na tumingin ulit doon. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko sa salamin ang isang babae na sigurado kong multo rin. Ang kaibahan niya lang at labis kong ipinagtaka ay ang paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Puno yun ng galit na para bang may nagawa ko sa kanya na malaking kasalanan. Nakadama ako ng kakaibang kilabot at takot na mga oras na yon. At higit sa lahat, nakaramdam ako ng pangalib. Siya kaya yung nararamdaman kong palaging nakasunod sa akin kahit sa university. Pero sino ba siya? Bakit ngayon lang siya nagpakita sa akin? At bakit parang galit na galit siya? Kahit nababalot ako ng takot ng mga sandaling yun, nakahinga ako ng maluwag nang maalala kong may madadaanan kaming simbahan. Pwede niyo po ba akong ibaba sa may simbahan? Ang bilin po sa akin ni Minerva, ihatid daw kita hanggang sa boarding house nyo. Okay lang po. Ako na po ang bahalang magpaliwanag sa kanya bukas. Medyo malapit na rin naman po sa simbahan yung tinitirhan ko. Isang sakay lang naman po ng jeep. Hindi na muling sumagot pa ang matanda. Sinunod niya na lamang ang hiling kong ibaba ako sa tapat ng simbahan. Pagkatapos ko siyang pasalamatan, ay halos patakbo kong pumasok sa loob ng tahanan ng Diyos. Doon ay nakatitiyak akong ligtas at hindi masusundan ng mga elemento at masasamang espiritu. Hindi pa rin humuhupa ang kilabot na bumabalot sa buong pagkatao ko nang mag-umpisa akong magdasal. Pero napamulat akong bigla nang marinig kong may boses na sumasabay sa akin. Boses ng isang babae. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Nang dahan-dahan kong imulat ang mga mata ko, ang malademonyo at nakangising mukha ng babaeng multo sa likod ng sasakyan ang aking nasilayan. Akala mo ba porket pumasok ka rito, hindi na kita masusundan? Pues nagkakamali ka, babae! Hindi ako natatakot sa Diyos mo!
Ramdam ko ang pagtakas ng kulay sa aking mukha. Nagtayuan din ang mga balahibo ko sa batok at sa buong katawan, kasabay ng pangangapal ng aking mga tega. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya akong sundan hanggang sa loob ng simbahan. Ibang-iba siya sa mga nilalang na nakainkwentro ko mula pa pagkabata. Lalong hindi siya katulad ng mga multo sa boarding house. Para bang meron siyang masamang pakay. Sa sobrang lutang ko noon, hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Namalayan ko na lamang nasakal na niya ako ng mahigpit. May ibang mga tao pa noon sa loob ng simbahan maliban sa akin. Pero sigurado kung hindi nila nakikita ang multong gustong kumitil sa aking buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ko ang mukha ng isang multo. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata na matalim ang pagkakatitig sa akin. Para akong masusuka pagkakita sa naagnas na niyang mukha. Nakalimutan kong nasa loob ako ng simbahan ng mga oras na yon. Mas nanaig sa akin ang takot. Halos kinakapos na ako ng hangin sa tindi ng pagkakasakal niya sa akin. Pilit kong iniaalis sa mga kamay niya sa leeg ko. Kahit nangihina na ako. Pero napakalakas niya. Hindi ko na naaawat ang pagtulo ng mga luha sa aking mga mata habang inaalala ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang aking mga pangarap. Dahil doon ay mas lalo kong napaiyak nang maisip kong baka hindi ko na sila makita pa. Pero mas lalong hindi ko
Totoo sila, ang ating mga anghel de la guardia. Sila ay mga personal na mensahero na naatasan ng Diyos para magdala ng mensahe sa ating mga tao, para tayo ay gabayan, protektahan, at iligtas sa kapahamakan. Mga awit, Kapitulo 91, versikulo 11 hanggang 12. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Alright. Shout out kay Jadith Bondok. Jadith, thank you. Kay Cindy Sembrano. Thank you, Cindy. J.R. Felin. J.R., thank you. Siyempre, kay Dance Parahinog. Dance, maraming salamat sa iyo. Kay Luis Way. Thank you, Luis. Someday. Thank you, Someday. Kay Resi Madrid. Thank you, Resi. Adam Weishout. Adam, thank you. Kay Chibi Vitancourt. Thank you, Chibi. Kay Red Rivera. Thank you, Red. Kay Arna123 from Riyadh. Arna, thank you. Dazzle Works, thank you, Dazzle. Kay Don Lim. Bro, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.